Mga kababayan, bago ang lahat, isang mahalagang disclaimer lang po. Ang videong ito ay naglalaman ng aking sariling opinyon, personal na pananaw at malayang pag-analisa o POV bilang isang mamamayang nagbabayad ng buwis at sumusubaybay sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Hindi po natin pinagbibintangan ang sinuman. Tayo po ay naglalatag lamang ng mga tanong at pagsusuri na protektado ng ating karapatan sa fair comment on matters of public interest. Kung ang pinapanood ninyo kasi ay ang mga mainstream at bias na media, paniguradong binubulag at niloloko kayo sa mga totoong naganap sa Day 17 ng impeachment trial. Pilit nilang pinuputol ang mga clips, mga kabayan, para magmukhang may kaso laban sa Vice Presidente. Kaya ngayong araw, hihimayin natin ang buong takbo ng kwento simula umaga hanggang hapon. Kronolohikal, sunod-sunod, walang bawas. Lalapatan natin ng napakatalas na legal lens ang bawat eksena para maintindihan ninyo kung paano tuluyang itinaob ng depensa at ng katotohanan ang desperadong prosecution panel kasama ang mga napaghalataang mga senador. First up, sa pagsisimula ng pagdinig, mga kababayan, naghain ang prosecution ng mga last-minute requests at bigla ang pagpasok ng mga bagong testigo na labag sa naunang pre-trial order ng korte. Pumalag agad si Defense Counsel, Lead Counsel Attorney Sheila Sison at hinarang ito. Sa batas kasi, mga kababayan, mayroon tayong tinatawag na substantive due process at pre-trial order compliance. Ang pre-trial order ay ang batas ng kaso bago mag-umpisa ang mismong paglilitis. Dito inalalatag ang lahat ng testigo at ebidensya, mga kababayan, para hindi mabalatuhan o magulat ang kabilang panig. Ang biglaang pagpasok ng bagong testigo sa huling minuto, mga kababayan, ay tahasang paglabag sa karapatan ng nasasakdal na makapaghanda ng sapat na depensa or the ability of the respondent to prepare substantively. Ipinapakita lang nito, mga kababayan, na nagmamadali, natataranta at gipit sa ebidensya ang prosecution. Kaya gumagawa sila ng mga maruruming shortcut. Second up, sinubukan ni Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan na gumamit ng salitang kasuklam-suklam bilang salin sa Tagalog ng legal term na unconscionable. Sinaway siya ni Presiding Officer Chis Escudero at sinabing ang mga angkop na kahulugan ay mahirap tanggapin. Bukod dito, mga kabayan, paulit-ulit na tinawag ng testigo na si Gina Acosta ang abogado bilang attorney lagutan dahil sa kalaliman ng Tagalog nito. Mga kababayan, sa loob ng korte, ang wika ay dapat nananatiling objective at precise. Ang paggamit ng mga salitang emosyonal tulad ng kasuklam-suklam ay isang manipulasyon sa lengguwahe na naglalayong mag-impluwensya ng damdamin sa halip na magpatunay ng krimen. Kaya, nang itama ito ni Escudero, pinatunayan niya na ang korte ay pinatatakbo ng lohika ng batas, hindi ng madramang bokabularyo ng prosecution, mga kababayan. Ang pagkalubog naman ng apelyido ng abogado sa sarili niyang malalim na Tagalog ay patunay na kahit ang testigo ay nahihirapang unawain ang kanilang paikot-ikot na lohika. Third up, habang ginigisa ang testigo, mga kababayan, tuluyang nawalan ng legal decorum si Ligutan at ginamit ang salitang scam para ilarawan ang paggasta sa pondo ng OVP. Galit na sinumpalpal siya ni Escudero at sinabing, it's not only argumentative, but using inappropriate language as well in this court, the word scam is stricken from the record. Sa legal lens, mga kababayan, ito ang tinatawag na argumentative and inappropriate language rule, no? Ang isang prosecutor ay mahigpit na pinagbabawalan na magbigay ng konklusyon o mag-label ng isang krimen habang nagtatanong pa lamang ng testigo. Tungkulin yan ng hukom pagkatapos ng paglilitis, mga kabayan. Ang utos na stricken from the record ay nangangahulugang ang salitang iyon ay formal na binura sa kasaysayan ng kaso dahil itinuturing itong basura at walang legal na bigat. Isang malaking sampal sa isang pribadong abogado na mapagsabihan ng presiding officer na ang kanyang pananalita ay hindi pang korte, kundi pang kalye. Fourth up, nawalan ng direksyon ang prosecution, kaya paulit-ulit na lang ang kanilang mga tanong sa testigo. Pumasok si Defense Counsel Attorney Lyndon Baquel at tinanong si Acosta, mga kabayan. Kaya po ba paulit-ulit ang sagutin nyo kanina? Kasi paulit-ulit rin po yung tanong sa inyo. Kaya, nataranta si Ligutan, mga kabayan, at sumagot ng objection. That's vague. Chares. Mga kababayan, sa ilalim ng rules of court, bawal ang repetitive at harassing interrogation.
ang panghingisda ng sagot sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagtatanong sa iisang issue ay isang maruming taktika para lituhin ang testigo o pwersahin itong magkamali. Nang i-expose ito ni Atty. Bakel, mga kababayan, ang tanging nagawa na lang ng prosecution ay mag-object ng vague o malabo dahil bistado na ang buong estilo nila ay panggigipit at wala talagang patutunguhan ang kanilang cross-examination. Fifth act. Pinatutsadahan ni Ligutan si Acosta, mga kababayan, kung hindi ba raw kailangan ng common sense ng isang SDO bago pumirma ng sertifikasyon. Matapang siyang sinagot ni Acosta. Sabi ni Acosta, "May utak po ako, Your Honor." Kaugnay naman sa pag-encash ng 125 milyong piso, sinabi ni Acosta, mga kababayan, "Pina-receive ko nga, no, na may kasamang pirma at tatak mula kay dating Security Head Colonel Lachica." Sa legal lens, mga kababayan, ito ang tinatawag na separation of duties sa ilalim ng Joint Circular ng COA. Ang tungkulin ng isang SDO ay administratibo, mag-disburse ng pondo at i-verify ang halaga batay sa regulasyon ng COA. Walang panuntunan sa batas na nag-aata sa isang SDO na personal na sumama o direktang makialam sa mga operasyon sa ground dahil ang mga ito, mga kababayan, ay confidential at sensitibong impormasyon. May perma, may tatak, at pinirmahan ni Colonel Lachica ang pagtanggap ng pondo, mga kababayan. Dahil si Lachica, ang opisyal na security head at tactical expert sa ground, legal at dumaan sa tamang proseso ng accounting ang transaksyon, mga kababayan. So, ang tangkang pagpapahiya ni Ligutan ay gumuho. Dahil ang pirma, mga kababayan, ay patunay ng opisyal na pag-audit, hindi ng kawalan ng utak. Okay? Sixth act. Pumasok naman sa eksena si Senator Riza Hontiveros, ang idol ng mga pink lawans, chares. Pink lawans, yellow turds, and everything, chares. Sinubukan niyang takutin at gipitin si Acosta sa pamamagitan ng pagbabanta na maaari itong managot bilang isang accountable officer sa pag-disburse ng confidential funds ng OVP. Ngunit, mga kababayan, hindi nagpatinag ang testigo at buong pinanindigan ang kanyang sagot. Sabi niya, "Alam ko po na alam ni Ma'am Vice President Sara Duterte ang ginagawa niya." Sa legal lens, mga kababayan, ginamit ni Hontiveros ang taktika ng intimidation at interorim argument. Isang estilo kung saan tinatakot ang testigo ng legal na pananagutan para pilitin itong kumanta o baliktarin ang kanyang naunang pahayag. Ngunit, nabigo ang dramang ito, mga kababayan. Sa ilalim ng batas, ang accountability ay nakabatay sa pagsunod sa mga umiiral na circulars. Dahil, mga kababayan, alam ng testigo na dumaan sa tamang proseso ang lahat at may buong tiwala siya sa mandato ng Vice Presidente. Ang pananakot ng prosecution at ng mga anti-Duterte na mambabatas ay naging hungkag at walang legal na bigat. Seventh act. Sinubukan naman ni Senator Erwin Tulfo na igiit na bawal ang paggamit ng mga alias o hindi totoong pangalan sa mga resibo ng Confidential and Intelligence Funds or CIF, mga babayan. Kaya, pumalag si Acosta at nanindigan. Sabi, walang utos o probisyon sa joint circular na nagbabawal sa paggamit ng alias. Tanggap ang paggamit ng mga naturang dokumento para sa proteksyon ng pambansang seguridad, mga babayan. Sa legal lens, ito ang Doctrine of Operational Security sa paghawak ng intelligence funds. Sa ilalim ng batas, mga babayan, at ng joint circular, ang pangunahing layunin ng CIF ay ang kaligtasan ng bansa at ng mga asset o impormante ng gobyerno. Kung uobligahin mo ang mga espiya at impormante na ilagay ang kanilang totoong pangalan sa mga pampublikong dokumento ng accounting, tinapos mo na ang kanilang operasyon at inilagay mo pa sa bingit na kamatayan ang kanilang buhay. Pinahihintulutan ng batas, mga kababayan, ang code names para sa proteksyon ng pambansang seguridad. Okay? 8th Act. Nagpakita rin ng matinding emosyon si Senator Raffy Tulfo, mga kababayan. Sa gitna ng kanyang pagtatanong, hindi niya napigilang birahin si Acosta gamit ang mga salitang, sabi niya, "You are stupid in the name, Chares." Naumani ng batiko sa social media dahil sa pambabastos sa isang testigo habang nakasalang sa komite. Sa legal lens, mga kababayan, sa isang impeachment court o kahit anong pagdinig, mayroon tayong tinatawag na right against demoralization at general decorum. Ang mga senator judges ay inaasahang maging impartial o walang kinikilingan. Ang pagtawag ng stupid sa isang testigo
ay hindi lamang paglabag sa decorum ng Senado, kundi isang tahasang pag-amin na wala kang makuhang legal na butas sa argumento ng testigo. Kaya, idinadaan mo na lang sa personal na pag-atake or ad hominem. Ang batas, mga kababayan, ay pinatatakbo ng ebidensya, hindi ng pambubulyaw o pang-iinsulto. Ninth Act. Habang nagkakagulo sa bulwagan dahil sa panggigipit kay Acosta, mga kababayan, ilang beses na pinalo ni Presiding Officer Chis Escudero ang kanyang gavel upang awatin ang nagaganap na drama. Samantala, lumitaw rin sa diskurso ni Bam Aquino ang issue ng codenames, kung saan binigyang diin niya na bukod sa mga codenames ng mga asset, tila nagiging questionable na kung ang mismong proseso ng likidasyon ay itinatago sa likod ng mga pangalang tulad ng pusa, belat, o ngit-ngit. Kaya sa puntong ito, mga kababayan, ipinapakita ng depensa na ang paggamit ng operational aliases ay isang standard at legal na pamamaraan sa ilalim ng intelligence gathering para sa pambansang seguridad. Ngunit, para sa panig ng kritiko, ito ay ginagamit nilang bala para palabasin na may itinatago ang OVP. Dito natin makikita, mga kabayan, kung paano ginagawang teleserye ng ilang mambabatas ang isang formal na paglilitis, kung saan ang pukpukan ng gavel ni Presiding Officer Chis Escudero ang tanging pumipigil sa tuluyang pagkolaps ng decorum ng Senado, mga kabayan. Ang paghampas ng gavel ay ang simbolo ng judicial control and order. Ipinakita nito na maging ang pamunuan ng impeachment court ay nakikita ang pilit na pambubugbog at pananakot ng mga mambabatas sa testigo. Sa usapin naman ng codenames, mga kabayan, ni Bam Aquino at ng AFP, ito ay pasok sa prinsipyo ng equal protection and consistent application of policy. Kung ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, mga kabayan, at maging ang militar ay gumagamit ng mga kakaibang alias at codenames para sa kanilang intelligence operations, bakit ngayon lang nagwawala ang prosecution nang gamitin ito sa OVP? So maliwanag na ito ay selective prosecution at pamumulitika. 10th Act. Para sa huling yugto ng kwento, mga kabayan, tinapos ni Senator Amy Marcos ang lahat ng espekulasyon nang itinanong niya kung may nakuha, kung may inangkin o inagaw ba ang Vice Presidente, no? Kahit isang sintimo para sa confidential funds. Ang sagot ni Acosta, mga kababayan, sa ilalim ng panunumpa, sabi niya, hindi ko nakita, ma'am. Walang nakuha kahit isang sintimo. Kaya, mga kababayan, sa kasong impeachment, ang pinakamataas na pamantayan ay ang pagpapatunay ng corpus delicti o ang mismong elemento ng krimen. Ang buong articles of impeachment sa ilalim ng Article 1 ay nakasandal sa akusasyon na ang pondo ay ninakaw o ibinulsa. Ngunit, mga kababayan, nang ihayag ng mismong Special Disbursing Officer sa ilalim ng panunumpa na walang nakuha kahit isang sintimo ang Vice Presidente, formal nang pinatay ng testimonya na ito ang buong legal na basihan ng prosecution. Walang krimen dahil walang pondo. Tapos ang usapan. Mga kababayan, ngayon nakita na natin ang buong takbo ng kwento. Mayroon lang akong ilang personal na usisa at tanong para sa prosecution panel. Uulitin ko po, ito ay batay lamang sa aking sariling pananaw at malayang pag-aaral bilang isang mamamayan. Pero, gusto ko itong ibato sa inyo para kayo na ang humusga. Okay? Una, kung ang isinasamba ninyong kaso sa ilalim ng Article 1 ay katiwalian at pagnanakaw, at ang mismong dala ninyong testigo na si Acosta ay formal na sumumpa sa harap ng buong bansa na walang nakuha kahit isang sentimo ang Vice Presidente, ano pa ang ginagawa ninyo dyan? Anong ninakaw kung walang pera? Naglalaro ba tayo rito o nag-aaksaya lang kayo ng pondo ng bayan sa isang trial na walang corpus delicti o basihan ng krimen? Pangalawa, kung bawal pala talaga ang gumamit ng alias sa intelligence operations ayon sa imahinasyon ng prosecution at ilang mambabatas, bakit hindi niyo kasuhan o ipa-impeach ang lahat ng ahensya ng gobyerno at mga nakaraang opisyal tulad ng mga nabanggit na issue kay dating Senador Bam Aquino at sa AFP na gumagamit din ng code names para sa kanilang mga asset? Bakit kapag sa Office of the Vice President ginawa para sa proteksyon ng pambansang seguridad ay tinatawag ninyong anomalya? Pero kapag sa iba ay tinatawag ninyong operational security? Hindi ba malinaw na selective prosecution lang ito? Pangatlo,
Para kay Attorney Ligutan, kayo napilit nagtatanong sa testigo kung may common sense ba ang isang SDO. Kayo ba? May common sense ba kayong dala noong inihanda ninyo itong kaso? Paano ninyo rirekomendahan na ang isang administratibong opisyal ay personal na sumama sa mga masiselang operasyon sa ground kung ang circular mismo ng COA ang nagsasabing administratibo lang ang tungkulin niya at confidential ang impormasyong hawak ng militar? Sino ngayon ang walang common sense? Ang testigong sumusunod sa joint circular o ang prosecution na hindi yata binasa ang circular bago magdemanda? Pang-apat, bakit kailangan gumamit ng mga salitang gaya ng scam at kasuklam-suklam kung matibay ang ebidensya ninyo? Bakit kailangan maghabol ng mga huling minutong testigo kung handa kayo sa kasong ito? Hindi ba't sa simpleng lohika, kapag ang isang panig ay nagsisimula ng lumabag sa pretrial order at gumamit ng mga salitang pangkalye na ipinabubura ng presiding officer dahil argumentative, ibig sabihin lang yan ay gipit na kayo at wala na kayong mailatag na totoong ebidensya? Mga kabayan, matapos nating makita ang sunod-sunod na pagkatalo at kapalpakan ng prosecution kasama ni Riza Hontiveros, ang issue ng code names at ang pambubulyaw ni Raffy Tulfo, isa lang ang naging napakalinaw ngayong araw. Kapag wala kang hawak na katotohanan, mapipilitan ka na lang magwala, manakot, at manginsulto. Kahit si Senator Tulfo na nakipag-usap pa kay Acosta sa Bisaya ukol sa kanyang tanghalian, ay nakita kung gaano kapagod ang testigo sa paulit-ulit, ngunit walang kwentang panggigisa ng prosecution. Ngunit mga kababayan, sa pagtatapos ng araw na ito, nais ko kayong iwan ng isang napakatapang na paalala mula sa banal na kasulatan. Ang ginagawa nilang pag-iimbento ng mga kwento, pagbaluktot sa katotohanan at paggamit ng mga maling paratang para lamang sirain ang reputasyon ng isang tapat na pinuno, ay matagal nang hinatulan ng Diyos. Sinabi sa Proverbs chapter 19 verse 9, "A false witness will not go unpunished, and he who breathes out lies will perish." Sa ating sariling wika, mga kabayan, ang bulaang testigo ay hindi makatatakas sa parusa. At ang nagbubuga ng kasinungalingan ay tiyak na mapapahamak. Mga kababayan, ang impeachment court na ito ay maaring pinatatakbo ng mga tao. Ngunit ang tunay na hustisya ay pinatatakbo ng Panginoon. Nakita sa Day 17 kung paano unti-unting napapahiya at napaparusahan ang prosecution sa pamamagitan ng kanilang sariling mga salita at kapalpakan. Ang kasinungalingan, gaano man lagyan ng madramang salita o itago ng bias na media, ay kailanman hindi mananaig laban sa katotohanang nakasulat sa batas at nakasaksi sa mata ng Diyos. Manatiling mapagmatyag at mapunuri, mga babayan. Hanggang sa muli.